Ito yung pinupuntahan ko talaga sa Boracay. Pagsabit ng hapon, tapos yung pabaksak na yung araw, nako! Sarap, sarap kumain. Sarap kumain, sarap uminom. Ay, nako. Ito talaga yan eh. Perfect na Excuse me, sir. Yes. Good afternoon po. Bawal po tayo kumain dito sa beach, sir. Bawal po. Meron pa tayong ordinansa na bawal po kumain dito. Bawal po. Opo. Oh, actually, pumanta lang talaga ako dito dahil alam mo ko meron kayong 25 by 5 rule. Tama? Opo, opo. Paki-explain nga yun, sir. Yung as 25 plus 5 po yung rules natin is bawal po tayo kumain, bawal po tayo mag-smoke, bawal din po tayo mag-littering, Okay. at bawal din po tayo uminom ng alcohol po dito sa beach. Any time of the day, All the time. all the time, 24/7. 24/7 po. Okay. Kaya ako naman nilabas to dahil masyadong malaki tong pizza na to at talagang gusto kong mag-share lang sa inyo. Pasok na lang tayo sa loob, no? Doon na lang tayo kumain. Tara, opo. Explain pa natin yung mga bawal dito. Sige po, sir. Sige po, sir. Ay, nako talaga, grabe. 25 plus 5. Parang math problem lang, no? Pero simple lang talaga to. 25 meters dapat ang layo ng mga establishment mula sa baybay ng dagat. Ito ang patakaran sa mga probinsya. Pero sa Boracay, 25 meters plus 5 meters ang ipinapatupad nila rito. Malaking bagay din ang 5 meters, ha? Ano pong tawag sa inyo? 3U? TRIO po, Tourism Regulatory Enforcement Unit po. Otorisado ng Boracay Interagency Task Force ang mga 3U na ipatupad ang mga bagong patakaran sa isla. Binubuo ang grupo nila ng 3 tao, kaya pwede rin silang trio. Balita ko talaga maraming kailangan sundang batas. Ito po yung mga bago po nating mga rules and regulations dito sa beachfront. Okay. No littering, Okay. no smoking, Okay. no urinating and defecating in the beach, Okay. and no extraction of white sand and pebbles, and no eating and drinking alcohol in the beach. Doon sa mismo sa beach, okay? Oo, ang Kaso hindi na rin pwede magdala ng aso. Bawal po sa beachfront po. Yan po. Okay, okay. Yan po, Naku, yung sandcastle, bawal na din yan. Ang Opo, bawal ganda na pa po naman po. nun. Kaya nga po, kaso lang wala po tayong magawa. Kasi po, nagkakaroon po tayo ng sands erosion dahil po sa ginagawa nila, hindi nila binabalik sa dati po. Alam mo, hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam yun. Usually kasi pag bilang turista, parang nakikita mo, yung gusto ko magpa-picture, galing. Oo nga po. Pero hindi natin alam na nagkakaroon ng sand erosion. Kasi hindi na po nila binabalik sa dati kasi yung buhangin is nagkakaroon ng bukol-bukol po. So nagiging pangit po siya. Okay, okay. Ito po ang dahilan kaya po ginawa po ng ordinansya at pinagbawal po. No fire dancing, kapag gabi ang ganda niyan eh. Yung pinagbabawal kasi yung fire saka yung ginagamit nilang kerosene, yung gas. Kasi tumatalsik po sa buhangin, nagiging umiitim po yung buhangin natin Tama naman. saka nagkakaroon po ng amoy sa gas po. Ayun po. No illegal tour guiding. Meron pong mga association po dito ng mga tour guides, kagaya ng Chinese, Taiwanese, Okay. Korean. Para mas Ayun po. mas maayos. Opo. Paano na yung mga ano? Kasi naalala ko, pag pupunta ako ng Boracay, lalo na dyan sa beachfront, may mga nag-aalok parati. Uy, ito, sir. Yung mga tour coordinator po, bawal po sila dyan. Bawal po sila mag-alok dyan sa front beach. Ako, naalala ko, ang sarap pag magpasahe dyan sa pag-sunrise, ay pag-sundown. Opo. Bawal na rin. Bawal na po rin mga yan, oo. Pero Okay. bawal po talaga yun. Sana magpapamasahe yung mga tao. So, meron po silang mga designated area rin po. No entry and no parking of motor vehicles on the beachfront. So kahit anumang Lahat ng klaseng motor motorized vehicle, pinagbabawal scooter, po. wala na yan, bawal din po na. rin po. Flyers, bawal po magbibigay ng mga flyers. Usually- Ang nangyayari po, pag natanggap nila, itinatapon na lang po, kaya nagkakaroon po ng kalat. Yun, pinagbawal po yun. Sabihin na natin nag-glitter. May nag-glitter. Ano mangyayari? Lapitan nyo, may warning ba? Nakalagay po rin sa ordinansa, yung first offense is fine. First offense. Warning with a fine. Warning with a fine na. Magkano po yung kayanan ng bayaran? So, sa littering is 1,000 pesos po yung 1,000. first offense po. Ano yung pinakamataas? Yun, 2,500 for sa sa mga kagaya ng drone. Bawal po rin pagpapalipad ng drone Bawal dito. ang drone Oo. din. Bawal rin po. Malapit kasi sa airport ang isla kaya kailangan ipaalam sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at sa local government ang paggamit ng drone. Dapat din accredited ng CAAP ang drone operator nyo. Ano ginagawa yun? Nakalak premium. Habang nagpapahinga. Nakangawit, no? Wow, nakalak. Ang BND team kumuha ng permit at may accredited drone operator kami kaya nagamit namin ang aming drone. Paano na kapag matigas ang ulo?
maraming pera tapos yun, bayad lang ng bayad ng So, offense. kung pag third offense po tayo, kulong na po tayo. Kulong na. Kulong na po talaga. Kahit magbayad po tayo ng 3 to penalty. 6 months. Opo. 3 to 6 months po yung imprisonment. Without bail. O meron din. yung permit nila, sir. Upon the discretion of the court, dadali namin sila sa police station po para po filean po ng kaso po sa... Yung ginawa ko nun talaga, clearly, hindi ko naman kinain. Buti na lang, dumating kagad kayo at nagsishare tayo ngayon ng pizza sa designated area na for eating. Whew. Buti na lang. Sige, kain tayo kaya. Ilan lang ang mga yan sa mga bagong patakaran sa Boracay. Para malaman lahat ng mga to, makikita nyo ang mga malaking karatula sa beach na magpapaalala sa inyo ng mga di maaring gawin. Kunan na ito ng picture o i-download sa kanilang website para lagi kayong may kopya ng kanilang guidelines. Ngayong alam na natin ang mga bawal sa isla, ang next question, asaan ang mga designated areas na to? Para sa mahilig magpalagay ng henna tattoo o magpamasahe, may mga designated area ang bawat station para dito. Hindi na po pwede silang lumapit sa mga turista dito na nakahiga sa beach area, beachfront, at doon na lang po sila sa designated area nila. Hindi na po pwedeng pakalat-kalat po sila dito. Pasalubong ba ang hanap nyo? May area na rin sa bawat station para dito. Wala na po yung mga vendors na dating nandyan sa side po. Bali, binigyan po kami ng bagong area na kung saan magkakasama kaming lahat na nagtitinda po. Okay po yung isang area kami kasi una-una pare-pareho din yung presyo namin. Pas pangalawa po, malalaman namin kung sino man yung mga illegal na nagtitinda, mas naging maayos yung sistema po. Kung magawi man kayo sa Station 3, daan na sa pwesto nila Ate Luisa. Henna tattoo? Check! Massage area? Check! Pasalubong? Check! Eh ang mga street food na nakagawian na sa mga daan sa Boracay, asa na kaya sila? Kung makikita po nyo sa ating paligid, ayun po ngayon sila, na beyond the 25 plus 5 na po sila nagbebenta. Ayun! Konting lakad lang naman pala at maaari mo pa rin matikman ang mga ihaw-ihaw na yan. Tandaan lang na huwag lumampas sa designated area kung ikaw ay kakain. Bawal ang pasabay. Kung hindi, lagot kayo kay Maring Winnie!